Kaya sa buhay natin, wala tayong ibang daan kundi si Jesus. Kung babasahin po natin ang kanina, di ba, si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya wag natin iwasan si Kristo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mahalaga na matanggap natin ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Iwasan na natin yung mga bagay na nakakadal sa atin. Iwasan na natin yung sanlibutan. Nandito tayo para sa Panginoon. Sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Siya lang yung daan natin. Walang ibang dadaan natin kundi si Kristo lamang. Sa buhay po natin, si Jesus lang ang pintuan. Siya lang ang buhay natin. Kung babasahin po natin ng John 10:9, ang sabi niya dito, ako ang pintuan, ang sino mang tao ay pumasok sa akin at siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Amen. Sino ang pintuan? Si Jesus lang. Dapat siya lang sasambahin natin. Amen po ba? Siya lang yung pintuan natin kung paano tayo makakarating sa ating Panginoon. Kaya yung kaluluwa natin, mahalaga na makinig ng salita ng Diyos, mahalaga na magpupuri sa Panginoon, mahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya na nagmumula sa ating mga puso. Ang makakaligtas sa atin, yung sarili nating pananampalataya. Amen po ba? Yung sarili mismo natin, kailangan tayo lumapit sa Panginoon para maligtas. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Amen po ba? Pagpasok mo sa pintuan na yan, Lord, humingi ka ng tawad. Hindi pagdating dito nagsisismisan. Amen po ba? Ang mga Krisyano, pagdating sa iglesia, nananalangin agad yun. Hindi pagdating, kumari, alin siya naman. Amen po ba? Pagdating natin, Lord, hingi, patawad. Meron doong purkin ilibigay sa atin, gagasaban sa atin. Amen po ba? Pagdating natin dito, Lord, humingi tayo ng tawad.